pagtugon sa kanyang pangalan. Dahil paraon ng ating Panginoon sa atin. So, sa di pagtatagal, mga kapatid, tayo po ay babasa na ng kasulatan. Bago tayo manalangin. Amen. Salamat muli sa pag-imbita sa amin, mga kapatid, dito upang makapangaral. Salamat po, Pastor Ron, Panginoon, ang patuloy na mangusap sa atin sa gabi nito. Ano man ang inyong mga expectation, hindi itong tugad dahil ang Panginoon ang siyang tutugon yan, mga kapatid. Amen. Amen. So dito po, 2 Peter chapter 1, verses 19 to 21. Ito po ang pagkasabi, we have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed as unto a light that shine in a dark place until day dawn and the day star arise in your hearts. 20. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Salamat sa Panginoon. 21. For the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Amen. Ang Scripture. Next po, isa pang Scripture. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 17. That the man of God may be perfect, truly furnished, and unto all good works. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Tayo manalangin sumaglit. Hallelujah. Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila sa lahat, Ikaw, Panginoon, na siyang mayanda sa ating pananampalataya, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Joseph, aming Diyos. Lord, patuloy kami narito sa gabi nito, Panginoon. Naghihintay, Panginoon, sa iyong pagkilos, sa iyong presensya, na habang kami, Panginoon, ay nakikinig, Lord, ng iyong mga salita, ay ang presensya may bumaba sa aming mga puso, Panginoon. Ipuin ang bawat isa, tuwinin ang bawat mga kailangan, pagkat ikaw, O Diyos, ang tunay na nakaalam, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak. Yes. Kung ano sila, Lord, bakit sila lumalapit, bakit sila narito, ikaw ang tunay na nakakaalam, Panginoon. Amen. Lord, kung meron man kami, Panginoon, sa aming mga puso, mga bagay na hindi karapat-dapat, ano mga bagay, Panginoon, na hindi nais-nais, Lord, patawarin mo kami, O Diyos. Bigyan mo ng kalayaan, Panginoon, ng iyong mga anak, na makapuri, makaawin, makaabot sa biyaya, Panginoon. At lalabas sila, Lord, sa dakong ito, Panginoon, na natanggap nilang bagong inspirasyon na nagagaling sa iyong mga salita. Upang bigyan sila, Lord, ng lakas, ng kagalakan, at bagong, Lord, kalakasan, Panginoon, upang makapagpatuloy, Lord, sa buhay, Panginoon, na binigay mo sa amin bilang piling ko. And we pray kung meron mga pangailangan pa, both natural and spiritual, Lord, ikaw po ang siyang kumabot. Ikaw, Panginoon, ang humawak, Lord, sa buong service na ito, Panginoon, at pagpalain mo, Lord, ang bawat isa, Panginoon, at ang kanilang pananampalatayang kumahatak, Panginoon, sa iyong mga salita. Huwag mo pong biguin, Lord, ang sinuman, huwag mong lampasan ng sinuman, hindi ang lahat, Panginoon, ay matanda ng salita, Panginoon, at matanggap nila ang kalakasan ng gagaling sa iyong salita. Lord, nakomit namin ang buong service sa iyo, sinitakilan mo tayo sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Muli, pagpapalagi po sa bawat isa sa Panginoon at tayo muli na ito. Amen. Sa house of prayer, tayo ay wala na ibang desires sa gabi nito. Hindi makaniig ang ating Panginoon, makatanggap na salita mula sa Kanya pagkat sa labas ng apat na sulok, mga kapatid, ng dakong po na ito ay marami tayong pakikibaka, marami tayong mga bagay na kinakaharap. At napakalaking bagay sa buhay ng isang mananampalataya na meron tayong tinatanggap na inspirasyon na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen. Actually, mapalad na tayo, mga kapatid, sa ating panahon kasi meron tayong Biblia consist of 66 books from Old Testament to New Testament na meron tayong babalikan. Pero before, mga kapatid, sa mga unang mananampalataya sa ating Panginoon, wala silang Biblia. Diba? Napakakaunti lang. Kumbaga, parang nasa scroll lang, o
o kaya ay may ilan siguro nakasulat sa maliit na papel at dala-dala nito mga kapatid. At meron silang natatanggap na kalakasan mga kapatid mula dun sa mga bahagi po na meron sila. Pero tayo, 66 books po ito mga kapatid. At sapat ang pag-bless ng Panginoon sa mga mananampalataya na humihingi mga kapatid ng inspirasyon sa ating Panginoon. Amen. So, nais ko mag-usap sa gabi ito mga kapatid, inspiration of God. At na-quote natin yung scripture kanina mga kapatid sa 1 Timothy chapter 3, yan ang 16 to 17, na ang sabi dyan dun sa 16, na ang lahat daw mga kapatid ng salita ng ating Panginoon ay yan po ay inspirado. Yan ay kinasihan mga kapatid. At hindi lamang ito tumuturo mga kapatid o tumutumbok sa bahagi na dun sa marunong tayo sa doktrina, kundi sabi doon, doctrine, reproof, correction, and instruction mga kapatid. Yeah, right. Dahil unang-una, tawag dito, ang mensahe ay mas lalong pinakita sa atin yung kabuuan mga kapatid ng Biblia na balance din tayo mga kapatid, na hindi lang ang isang church mga kapatid ay puro rebuke lang, puro reproof lang, diba? Kasi meron din yung tawag na correction. Anong pinagkaiba ng pastor? Ang reproof ay ito'y tumutukoy mga kapatid dun sa pag-convict o conviction mga kapatid. Pero meron tinatawag mga kapatid na correction na ito naman ay more on dun mga kapatid sa pagtuturo, paggagabay kung paano siya ang maturuan mga kapatid. Na conviction kasi is ituturo, ito yung bagay na mali, iko-correct ka, itutuwid. Pero ang pinakalayo mga kapatid ng pangaral ng salita ng Diyos ay hindi iwan ng isang mananampalataya mga kapatid doon sa conviction lamang, kundi maituro sa kanya kung paano siya makakaalis mga kapatid doon sa kanyang kalagayan. Kaya merong correction. Kaya nga isang preaching mga kapatid, yung rebuke, maging malinaw sa atin na ang rebuke ay hindi para ilayo kayo sa salita o i-condemn lamang kayo, kundi meron itong layon na kayo ay ma-restore unto obedience mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya yung sinasabi kanina, doctrine, reproof, correction, and instruction mga kapatid, yan po ay mula sa ating Panginoon. At sabi kanina dun sa scripture kanina na una natin binasa sa Book of Peter na no private interpretation. Minove ng ating Panginoon yung kanyang mga piniling vessel mga kapatid upang makapangusap sa atin dahil alam naman natin ang Panginoon ay sanyog ng Espiritu. Kaya kailangan niyang gumamit ng vessel mga kapatid para ito'y kanyang pananganan o bigyan ng inspirasyon at maibigay ang kanyang mensahe sa atin. Kaya nagpapasalamat tayo na sa isang iglesia, merong pastor, merong guro at lahat mga kapatid, lahat po yan ay laging merong layon mga kapatid para tayo maging ganap, sakdal at walang kulang. Nang sa ganoon ay pagdating ng ating Panginoon ay maipresenta tayo mga kapatid na sakdal po sa Kanya. Amen. So next slide po mga kapatid, nais ko lang mag-quote. Sabi dito ng prophet sa message ng Who is God, "But I am willing to put my soul on any face of that word to say that it's truth." Ang katotohanan ay salita. Ang salita ng tao ay kasinungalingan at ang salita ng Panginoon lamang ang katotohanan mga kapatid. I believe that's the inspired word of God. And I believe that every word of it is inspired. Mga kapatid. Na diyan sabihin, alam mo kasi merong ilang scripture, pastor, siguro hindi na effective sa atin. Ang Diyos, hindi siya nagbabago. Ano yung ginagawa niya nun, ginagawa niya pa rin yun. Na hindi mo pwedeng limitahan siya at dahil hindi na tayo, wala tayo sa panahon ng Old Testament, siya pa rin yun. Hindi siya nagbabago. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kapag ang inspiration niya mga kapatid ay tumama dun sa puso ng isang mananampalataya, kahit ano pang kalagayan niya, kung ano pang kailangan niya mga kapatid sa paglilingkod, maibibigay ng ating Panginoon kasi hayag sa Kanya, hindi nagbabago ang Diyos. And I'm willing to trust my life anytime on God's word and His promises, for it is true. Diba? Ang salita ng Panginoon, hindi rin kasi naluluman. Diba? Nagbabasa tayo, mga kapatid, minsan nagbasa tayo ng scripture, tapos binalikan natin siya ulit after 2 weeks, parang merong nahayag muling siya. Parang scripture, pero merong inspirasyon na dumarating mga kapatid, at ito'y nag-uugpong mga kapatid dun sa iyong kaluluwa at nagbibigay ito mga kapatid ng kalakasan sa iyo. Diba? Kaya minsan mga kapatid, minsan mag-preach pares na scripture, pero parang mas na-upgrade yung inspiration ng doon. Kasi mga kapatid, alam mo, yung pangangailangan mga
mga kapatid na isang mananampalataya, mga kapatid, alam mo susi sa gilid? Nandun sa tao na nakikinig. Tama! Diba? Tama. Hindi dun sa pastor. Kasi ang gift, mga kapatid, sabi nga, hindi yan parang kutsilyo na igawa siwas mo. Getting yourself out of the way. At hayaan mo yung pananampalataya ng mga tao na nakikinig, mga kapatid, ay makaupong, mga kapatid, sa inspirasyon ng Diyos na ibinigay sa Kanya. At kung ano pangangailangan ng mananampalataya, mga kapatid, ay matutugunan ng ating Panginoon. Amen. Kaya yung expectation, mga kapatid, ng isang believer, mga kapatid, once na pumasok na sa pinto, mga kapatid, ng isang iglesia, ay dapat tama. Diba? Kasi kapag meron tayong resenting spirit, pastor, isang espiritong tumututol. Kaya mga kapatid sa church, yung nakaraan, mga kapatid, nagsisiris ako, mga kapatid, ulit ng dito yung order in a house of God, mga kapatid. Sabi ko, mga kapatid, bago kayo papasok sa pinto na yan, sikapin ninyo meron yung mga bagay na hindi nyo dapat dalhin sa loob ng iglesia, ay kalimutan nyo na sa ating Panginoon. Nang sa ganun na yung malayang makakilos ang banal na spirito ng ating Panginoon. Sabi nga ng prophet, diba, even your own misbehavior or unconfessed sin can knock someone's faith at dapat mapapagaling siya, pero dahil meron ang isang big dyan, ay hindi mapagaling yung taong dapat pinapagaling na ng ating Panginoon. Na hindi natin kailangan, mga kapatid, sabihin, kasi kailangan mag-prayer muna ako, pastor. Alam mo kung may inspiration ka ng ating Panginoon, kahit walang prayer line, mga kapatid. Kung may pananampalataya ka, nililin mo sa ating Panginoon, pagagaling ka ng ating Panginoon, hindi pa nalinis ng preaching. Doon pa lang sa hawit, doon pa lang sa pananampalataya. May inspiration na dumarapin, mga kapatid, at mga kapatid, nakakonekta ka ng tama sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Next slide po. Sabi dito, now, dear, this old black Bible, I believe it with all my heart. Ang prophet, talaga mga kapatid, pinapakita niya kung paano talaga dapat ang pagtrato natin sa Biblia, sa salita ng ating Panginoon. Na kung siya sinasampalatayanan natin at sinasabi natin, message believer tayo, dapat din ang pananampalataya natin sa salitang ito at ang mensahe na binigay sa atin 100%. Sabi niya, if it's true, then it's wrong. Pero alam niya, totoo ang salita ng ating Panginoon. I wouldn't have nothing to do with it, but I believe that every word of it is inspired, and every word of it is God's own word. Amen. Sabi nga, ang Panginoon mismo ay nasa anyo lamang ng titik. Diba? Siya yung salita eh. Sabi doon, siya kasing halaga ng kanyang salita. Diba, minsan nakakalimutan natin, inisip natin, kasi word lang ito eh. Pero ang salita, mga kapatid, ang Panginoon yan. Ang Diyos yan. Nasa kayo lang po siya ng titik, pero mga kapatid, naghihintay din ito ng isang inspirasyon na meron dapat ang isang believer nang sa ganun, mga kapatid. Yung mga lektorang ito ay magtututo at maging realidad, mga kapatid, sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya sabi dito, I believe that the right mental attitude towards any of those divine promises will bring them to pass. Kaya simula, mga kapatid, yung attitude ng isang believer, mga kapatid, pagpasok pa lang ng church, ba yung kagalakan sa puso, huwag yung pigilan. Kailangan yung bumalo, kagalakan ng pagbuong sa puso mo. Diba, hindi ginawa ang puso para malungkot tayong lahat. Pastor, balansa naman tayo. Yung mga pinagdadaanan kita, okay lang yun. Pero mga kapatid, kailangan mong ibigay yung karapat dapat na natin para sa ating Panginoon. Kasi unang-una, mga kapatid, ang Panginoon tutugon siya, mga kapatid. Alam mo, depende sa approach natin sa ating Panginoon. Kung negatibo yung ating approach, mga kapatid, wala ka makukuha virtue. Pero kung may pananampalataya, meron kang inspiration tinanggap sa ating Panginoon, makukuha mo kung ano pa sa ito. Hallelujah. Alala ko yung kwento ng prophet, mga kapatid, patungkol sa isang babae, nanay, na meron siyang anak na pinag-aral niya sa seminary, mga kapatid. Tapos lumaki na itong batang ito, clergy na, ibig sabihin minister na. Tapos yung nanay niya naman, mga kapatid, ay nagkasakit. Dahil nga layo siya, hindi siya mapuntahan. Meron palang church malapit dun sa bahay nila. So, na-invite yung nanay niya ng sakit, tapos pinag-pray ng pastor, gumaling. So, nung gumaling, ilang linggo lang dumating yung anak, tapos kinuwento niya, alam mo mga anak, may sakit ako na nakaraan. Tapos may pastor dyan na sa church. Tapos gumalaw ko, pinanlayan ako. Gumaling ako, binasasahan ng Mark 16:16. Sabi nga, alam mo na, galing ako sa seminary. Alam mo ba, sabi nila, hindi daw inspired yan. Lipas na yan. Ang libro sa akin, hindi na yung gumagana. Alam mo, imbis na mag-discourage yung babae, nagpuna
na hindi inspirado, ay pinagaling mo, paano lang? Yung ilang mga scripture na inspirado, ano magagawa niya sa mundo? Kung makita mga kapatid na ang salita ng ating Panginoon, hindi pwedeng matalo mga kapatid na makaisipan ng tao, mga kapatid. Dahil yung tao tumanggap ng salita ay mismo inspirado din. Wala nang baptism of the Holy Ghost. Hindi sa amin na sumasampalataya, na tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo. Totoo, mayroong bautismo. Hallelujah. Sadyang hindi sila makapagsampalataya kasi maaaring hindi sila ordained doon. Kaya nga kayo, mga kapatid, na nakaka-recognize ng salita ng ating Panginoon, ang mensahe sa ating panahon, mga kapatid, mapalad po kayo. Yes. Kasi inspiration ng Panginoon yan na matanggap mo ang mensahe. Pero merong ilan, tatanggihan po talaga ito. Pero sabi doon, yung bawat salita ng ating Panginoon na kinasihan niya, meron at merong mag-receive niyan. Sino yung mga ordained lang talaga, mga kapatid? Yung mga pinag-uukulan lang. Diba sa isang mag-asawa lang pagka magkalayo, diba, siyempre magsusulatan yan. Sabihin natin, wala pang messenger. Diba, habang nagbabasa yung lalaki ng sulat, kinikilig-kilig Kasi meron siyang connection doon. Subukan mo ipabasa yung mga salitang yun doon sa ibang tao, wala silang damdamin doon. Kasi merong tamang inspiration yung bumabasa. Kaya ganun din tayo sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Ito yung hindi nalulungan ang salita. Ito yung laging mga bagong inspiration, mga kapatid. Kung tayo laging mapalak sa ating Hallelujah! Hindi ito nalilimitahan, mga kapatid, sa opinion ng tao, kritisismo ng tao, persecution ng tao, mga kapatid. Kung naniniwala ang tinawag ng ating Panginoon na dili kasi inspiration ng hanggang doon sa pagbabalik ng katawan. Hallelujah! Hindi tayo pwedeng pinili ng circumstansya, ng pagsubok, ng mga suliranin, mga bagay na nagpapadisappoint sa atin, mga kapatid, dahil yan ay walang kinalaman doon sa mga mananampalataya, mga kapatid, na inspirado sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Next slide po. Amen. Sabi niya, and the whole word of God and every bit tied right together. 60 books, 66 books, wrote by numbers of men, hundreds of years apart, and not one contradicts the other one. Pero pag sinasabi ng iba, hindi ako nyo sa Bible nyo kasi daming contradiction Pero bakit dun sa mga inspirado, wala pong contradiction? Kasi tama yung na-receive nila sa ating Panginoon at naipaliwanag ng malinaw sa kanila yung scripture. Sinabi ko, mismo sa Ama, Anak, Espiritu Santo, tapos sabi sa Acts 38, sa pangalan ng ating Panginoon, hindi nila ma-reconcile. Pero dun sa inspiradong tumanggap ng salita, naniwala na mga kapatid, palitaan mga kapatid, kailangan ng katotohanan mga kapatid, kasi tamang bautismo. Diba nga naman, every one of them perfect. Wala kang maipipita sa Biblia. Never was a piece of literature wrote like it in all the world. Wala mga kapatid, hindi mo ito pwede ipantay sa Romeo and Juliet o ano pa man. Ito yung mga kapatid, hindi siya naluluma. Yung author mga kapatid, hindi siya nalalaos. Pero yung ibang amanulat na nalalaos, kakalimutan mo ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid, ay nakatigil ng Panginoon. Hallelujah! Kung meron pangihina, kung meron disappointment, bumalik ka sa salita ng ating Panginoon. Diyan ka lang makakuha, mga kapatid, ng inspiration, mga kapatid. Next slide po. Sabi niya, they have been for 2,000 years trying to alter the Lord's Prayer. Meron daw nagnanais. To put one word to it or to take one away from it, to make it better. Alam mo, hindi mo pwedeng gawin yung pinakamahinang Biblia dahil unang-una pa lang talagang perfect na yan, mga kapatid. Hindi ang Bible, hindi ang teaching, hindi ang doctrine na mag-a-adjust, kundi tayo. You can't just do it. Oh, it's perfect. It's the Word of God. Salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Next slide po. Sabi niya, and I believe the Bible is the inspired Word of God. Amen. Diba? Kasi may mga isang gawa lang naman ng tao yan Diba? Sabi sa Peter, mga kapatid, walang private interpretation at hindi ito gawa ng tao. Kundi kinilos sila ng Espiritu Santo para masulat, mga kapatid, ang lahat po ng mga bagay na ito. Diba kahit nga preacher Diba? Alam natin yan. Tag tayo nag-preach dito kahit gumawa ka pa ng outline, minsan sisirain ang Lord yun kasi meron siyang gustong sabihin. Hindi ang inspiration mo bilang tao, kundi inspiration ng Diyos, mga kapatid, na pababalungin niya dahil merong inspired believer dyan na merong
pangangailangan. Kaya lagi, pag-pray niyo yung pastor niyo, pag-pray niyo yung preacher, mga kapatid, nang sa ganun ay mailagay sila sa tamang channel, ikaw na nakikinig, at yun ang nangaral mga kapatid, upang mapagpala tayo mga kapatid, paglabas ng apat na sulok ng kwarto ito mga kapatid. Sabi niya, every word of it is inspired. I don't believe just this is not inspired. This and that, di ba? Wala tayong tinatapong scripture. Diba, kung believer ka, ibig sabihin, 100% pinaniniwalaan mo from cover to cover, Genesis to Revelation, lahat yan inspirado mga kapatid na salita ng ating Panginoon. It's all inspired. It's either all right or wrong, and it's all mixed up. We don't know what to do. It's the very everything, the truth. And I'm willing to sacrifice my life at any moment for what thus said the Lord is here. Diba? Talagang kaya mong payuhan mga kapatid ang salitang ito mga kapatid. Kung talagang tama nyo natanggap mong inspiration sa ating Panginoon. Sure. Diba? Isa sa mga tumanggap ng inspiration na walang Biblia mga kapatid, kilala natin, pinakamatanda mga kapatid, si Job. Wala pang Bible yun eh. Sabi ng prophet siya na naghintay lang ng inspiration sa Diyos, mga kapatid, para maunawaan niya yung dinadaanan niya. Kasi hindi biro yung mga kapatid, yung dinaanan niya. Alam naman natin yung kwento ni Job, mga kapatid. Pero nung dumating yung tamang inspiration sa kanya, kasi from chapter 1, okay pa eh. Chapter 2, okay pa eh. Pagdating ng 3, kinurse niya, di ba? Sabi niya yung kanyang buhay. Pero habang nagtutuloy-tuloy yung buhay niya, mga kapatid, nakikita niya yung larawan ng mga bulaklak, yung nature, mga kapatid, dumarating yung inspiration. At kinorek siya doon mga kapatid. Dumating pa nga si Elihu, mga kapatid. Dawis-dawang gan. Na kinokorek siya mga kapatid. Kasi meron siyang pag-iisip, parang iisip niya, parang hindi ata fair dahil ginawa ko na lahat ng ganito. May tinatanggal sa kanya. Alam niya yung mga kapatid, may preach ko ng buhay dito. Pero mayroong inspiration siyang tinagag sa ating Panginoon. Nabagat ang kanyang kalagayan mga kapatid ay, di ba? Meron siyang leprosy mga kapatid mula ulo hanggang paa. Diba parang kung sa panahon natin yan, baka nag-suicide na eh. Pero alam mo mga kapatid, meron dumating na inspiration sa kanya. Nang sabi niya, kainin man, sirain man, nanguhod yung aking katawan, darating yung araw, makikita ko ang aking manunubos. Hindi kayang baguhin ng isang inspiration mga kapatid, hindi kayang sirain ng isang circumstance yung inspirasyon na nakatanggap mga kapatid ng isang mananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Diba, Pastor, kasi alam mo, iba-iba naman yung dinadaan natin lahat. Kailangan mo lang ng bagong inspiration sa atin. Amen. Pastor, paano mo ako na inspiration sa Panginoon? Bumalik kasi sa salita. Amen. Dahil doon mo lang din yung makukuha mga kapatid yung kalakasan niya. Amen. Next po. Sabi niya, now it's either all inspired or none of inspired. Diba? Sana hindi tayo bigyan na expired. Pastor, expired po ako. Inspired. I believe every word of it is inspired. Hindi sila eh. Mga kapatid, yung paniniwala ko na ang salitang ito ay salita ng ating Panginoon at siya mismo ito. Saan yun nantitik mga kapatid? Written by God, if we can only sabi niya, rightly put it in its place, so positioning. Kaya sabi ko nga, lagi ko sinasabi mga kapatid, teaching napakalaga. Because the teaching places a believer mga kapatid para maging matibay din siya mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya lang mga kapatid, kung gusto mo talaga na fully mapagpala ka sa ating Panginoon, dapat may posisyon ka ng tama sa ating Panginoon. Kasi even the scripture, kahit mga ngaral mga kapatid, di ba, nagle-labor para ipangaral ang salita at piniplace niya ng tama yun. Kasi pag na-mislocate mo yan, na-misplace mo yan mga kapatid, mag-iiba, chaos mga kapatid. Pero din sa isang mananampalataya sa ating Panginoon. Humingi ka ng inspiration sa ating Panginoon kung isang bahagi ka ng katawan mga kapatid at maglingkod ka dun. Kasi doon ka isusustain ng ating Panginoon. Doon ka niya isusustain ng inspiration din mga kapatid para makapagpatuloy ka sa ating Panginoon. Isipin mo, hindi maganda boss mo tapos nilagay ka pastor sa leader. For sure, hindi malungkot ka. Kasi hindi mo porte yun eh. Ang porte mo mga kapatid, maglingkod sa kapatiran. Nandun ang puso ko kahit parang pagod ka, hindi ka napapagod. Kasi ang inspiration mga kapatid na tanggap mo bilang naglilingkod sa ating Panginoon, service. Di ba maraming gusto maglingkod eh. Gusto position at lahat mga kapatid. Pero sabi ng prophet mga kapatid, if you want to serve God, serve His people. At kung mapagpapalain ng ating Panginoon, sa anong anyo, hindi kinakailangan laging nasa harapan. Alam naman natin
the Lord will reward them openly. Kasi yung gantimpala, wala sa kanila eh. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, yung mga tao na gumagawa, gusto pakita na ito ginagawa nila, tinanggap na nila yung gantimpala nila. Pero doon sa mga ilan na marahil nasa likuran, hindi nakikita, hindi napapansin, i-reward sila ng ating Panginoon. Alam mo tayo, mabago maglingkod sa gagawa, pero ramdam sa puso mo, ito yung inspiration na binigay ng Panginoon. Ang maglingkod ako. Diba? Kung anong bagay na hawak mo, alam si Moses mga kapatid, di ba tinanong siya? Sabi niya, noong time na na-meet niya mga kapatid ang ating Panginoon doon sa burning bush. Ang dami niyang reasoning eh. Sabi nga ng prophet thousands of reasoning. Tinatawag siya sa isang katungkulan mga kapatid para ilabas yung mga Israelite doon, mga kapatid sa Egypt. Dami nga reason. Nagalit ang Panginoon kasi tamang-tama siyang shape eh. Dahil tinanggal mga kapatid yung kanyang kalakasan, tinanggal yung marahil mga kapatid yung military skills niya. So kasi iniisip natin, kailangan mong ganito muna ako para magalit ako ng ating Panginoon. Hindi. Ang Panginoon na nakakaalam. Kailangan may nagalit sa ganitong uri mga kapatid na katungkulan. So nakakaalam, kailangan mo lang sumagot, yes Lord. Pastor, kasi syempre, bilang tao, insufficient tayo. Alam mo, insufficient talaga tayo pasimula. Hindi naman ikaw mga kapatid, ang Diyos ang kikilos mga kapatid sa iyo. Tapos sabi doon mga kapatid, sabi ng Lord, ano papakita kong sign? Diba sabi ni Moses, ano ba yung hawak mo? Diba sabi leader mga kapatid, ano ba yung hawak mo? Ibig sabihin, ano ba yung bagay na abot mo? Ano ba yung bagay na maaaring maipaglingkod mo sa ating Panginoon? Pastor, kaya ko lang, kasi tunado ko, Pastor, kaya ko lang pumito ka para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kung testimony mga kapatid, alam mo yung testimony, malaking bagay yan eh. Yung pagpapatotoo mga kapatid sa ating Panginoon eh. May quote eh, sabi niya, alam mo yung pagpapatotoo ay anyo pala ng worship. Pagsamba sa ating Panginoon. Diba ka mamaya, mayroong malungkot dyan dahil nagpatotoo ka mga kapatid sa kabutihan ng ating Panginoon. Nagkaroon ng pag-asa mga kapatid sa puso niya na kaya ka lang gawin ng Panginoon. Hallelujah! Lahat yan may bahagi mga kapatid. Hallelujah! Ang kailangan lang mga kapatid talaga ay pagkaroon tayo ng inspirasyon. Diba? Bigyan tayo ng inspiration ng Lord. Diba? Hallelujah! And if we put it in its place, like believer, God will perform and operate and prove His word. Diba, minsan, sa dami natin alam sa mensahe, mga mayroon nating turo mga kapatid, minsan naging too much familiarity. Diba, parang common na lang sa atin. Yung minsan nangihina tayo sa panahon mga kapatid ng pagsubok kasi parang tinitake natin as lightly mga kapatid yung mga salita. Pero kung iisipin mo mga kapatid, sabi ni Pastor Ian, inspired lahat ng scripture. Amen. Merong 365 promise per day per year mga kapatid sa isang mananampalataya. At kung kailangan mong kunin yan, paano mo kunin Pastor? Dapat inspirado ka. Amen. Hindi pwedeng babasahin mo lang. Babasahin mo. Paano na nangyari Pastor? Hindi ka kasi inspired eh. Nung binasa mo yung scripture eh. Pero nung binasa mo na inspirado ka mga kapatid, merong video. Mga kapatid ka naramdaman mga kapatid. At alam niyo mga kapatid, nung mga merong experience sa atin. Hallelujah. Next slide po. Amen. Now you couldn't put a grain of corn in a box of sawdust puso or ashes. It would grow. It won't do it. It's got to be in the right kind of soil to make it grow. Diba? Kahit yung salita ng ating Panginoon, mga kapatid, kailangan mo itong iposisyon ng tama mga kapatid para ito'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng resulta mga kapatid sa buhay ng isang mananampalataya. Pastor, ang ibig mo sabihin? Di ba mayroong parable of sower mga kapatid? Di ba sa Luke, Mark, tsaka tawag dito Mark? Nang sabi doon mga kapatid, mayroong 4 na uri mga kapatid na pinaghasikan mga kapatid ng kumbini.
Nasabi doon, meron doon sa daan, meron doon sa batuhan, meron doon sa dawagan, at merong mabuting lupa. Right. Diba? Alam mo mga kapatid, yung binhi, may buhay na yan eh. Kaya lang, kailangan i-place ng tama mga kapatid para makita mo pumusbog mga kapatid yung mga bahagi nito. Ano yung bahagi, pastor? Yung ugat, yung tangkay, yung dahon, hanggang dun sa bunga. At alam natin mga kapatid, ang binhi mga kapatid, tumutukoy din yan sa mananampalataya. Na kailangan maiposisyon ng tama mga kapatid nang sa gano'n na yung mag-grow siya ng ayon sa layo ng Diyos ng pagkakahasik sa Kanya o pagkakasubo sa Kanya. At maraming mga kapatid, dito natin makikita o may inventaryo saan uri ba ng posisyon o lupa ako nakatanim, pastor. Kasi yun ang magdedetermina kung ano ang kalagayan mo ngayon at kung ano kalagayan ng spiritual life mo. Diba? Maaari yung bini, inihasik mga kapatid sa una, dun sa daan. Ang sabi doon, meron dumating na ibon, kinain yung bini, diba? Inalis. Diba? Si Satanas daw yun eh. Na marami lang sabihin natin, sa isang church, dumating siya, nakinig. Kaya lang, hindi pinagtuunan ng pansin o pinahalagahan ng salita ng ating Panginoon. Madali na tangay mga kapatid, hindi mo na makita sa church. Pangalawa mga kapatid, yung po mga kapatid na nandun sa batuhan. Ang sabi, yung mga nasa batuhan mga kapatid, nung marinig nilang salita ng ating Panginoon, ay naglalandi naman sila. Kaya lang, ang sabi ng mga kapatid, dahil hindi sila nagkaroon ng ugat, hindi rin sila nagtagal. Bakit hindi nagkaroon sa walang ugat? Yung lugar ng mabatong lupa, kulang ng mabatuhan, walang lupa eh, walang kakapitan eh. Para bang ganito, walang angkla. Diba kasi kahit nakikil ka dyan, kung hindi ka magkakaroon ng angkla, pag ikaw hinampas mga kapatid ng mga sirkumstansya, aalis at aalis ka sa ating Panginoon. Kasi yung pangalawang bahagi, yung batuhan mga kapatid, yan po yung mga tumanggap ng afflictions, persecutions, diba? Ulitin ko, afflictions and persecutions sa pangalan ng ating Panginoon. Walang ugat, hindi na ibaon mga kapatid. Pangatlo mga kapatid, yung po sa dawagan. Yung mga nasa dawagan, pastor, yung mga nandun sa mga tinik, thorns. Nang sa atin mga kapatid, tumanggap din to eh. Kaya lang mga kapatid, hindi sila mga kapatid nagtagal din dahil sabi din, they were choked mga kapatid ng mga bagay mga kapatid ng sanlibutan. Diba? Alam mo, pinakamahirap mga kapatid na alampasan ng isang mananampalataya na uri ng trials, prosperity. Kasi yung pagkakasakit, pwede ka man dyan eh, makalagpas dyan eh. Persecution, pwede ka makalagpas dyan eh. Pero pagka ang prosperity mga kapatid, mahirap. Pag wala ka mga kapatid, talaga sa Panginoon, hindi matibay mga kapatid ang pananampalataya mo. Kasi marami akong nakita na dati talaga napakapayak ang buhay nila. Pero nung pinagpala sila ng ating Panginoon, kinalimutan nila ang ating Panginoon. Kasi nagsumakit sila sa mga bagay na sanlibutan mga kapatid, kaya man. Ang sabi doon, yung una walang ugat, yung pangatlo, doon sa dawagan mga kapatid, wala silang bunga. Kasi yung seed mga kapatid, hindi lamang yan seed eh. Diba kailangan nung mabugyan eh, meron dapat ugat, meron dapat tangkay, meron dapat dahon, pero pinakadulo dapat merong bunga. Pero sabi doon, meron ding pinaglaglagan ang isang bingin ito na mabuting lupa. Nang sabi doon, yung mabuting lupa na ito ay, nung tumanggap ito mga kapatid, siya'y tumanggap, dumiring, siya'y nakaunawa, at nagkaroon mga kapatid ng bunga. Amen. Kaya mga kapatid, sa ating panahon, meron ding pinaghasikan ng ating Panginoon ng kanyang bini. At yung mga bini ito ng mga kapatid na tinatawag ng mga anak ng Diyos mga kapatid, ay nailagay mga kapatid sa uri ng mabuting lupa. Yung taong nakakaunawa, yung taong tumanggap, yung taong nagbubunga sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya mapalad mga kapatid, yung mga pinili ng ating Panginoon. Kasi alam ng Diyos kung saan niya ipiplace yung kanyang bini. Minsan di lang natin nare-recognize yung kapangyarihan ng bini na yun. At yung bini, dormant lang. Sayang naman, pastor, dormant lang. Huwag ka mag-alala, nandiyan ang Espiritu Santo, mga kapatid, upang buhayin ng bini, mga kapatid, at magkaroon talaga ito ng buhay. Hallelujah! Kailangan mo rin ng inspiration sa ating Panginoon na sumumpalataya ang mga salitang ito, mga kapatid, ay kayang gawing buhay ng Diyos sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Next slide po. Sabi niya mga kapatid, well, a corn, it will grow if it is in a right place. Sana nauunawaan natin na positioning, saan ba tayo, yung ating way of thinking. Diba? The wheat, you couldn't put it out on a dry place like raised out yun. Kasi magkakaibang ano yan eh, tanim. And sandy ground. You couldn't put a wheat out there for it won't grow.
it's got to be bedded down in water. Di ba sabi nga, yung salita ng ating Panginoon, tubig din yan. Kaya meron tayong uhaw sa loob. Mga kapatid na dapat mapainom tayo dahil tayo umiinom sa iisang spirito lamang. Kung hindi ka nag-feed sa word, paano mapapatid yung uhaw mo? Kasi yung uhaw, mga kapatid, nagtuturo lagi yan sa isang tiyak na bagay sa ating Panginoon. Pag wala kang discernment, ibig sabihin, hindi mo pa fully, mga kapatid, sinasampalataya ng salita ng ating Panginoon. Yung thirst, pwede mong ibalik sa sanlibutan yan. At pwede mong puluhin, mga kapatid, yung uhaw na yun. Pero alam mo, kahit makuha mo yung mga bagay ng sanlibutan, hindi ka pa rin masaya. Kasi ang tanging Panginoon lang kayo magpuno, mga kapatid. Dinadaya sa talasangilan, mga kapatid, sa mga bagay ng sanlibutan. Kasi akala nila, yun yung magpapasaya sa kanila. Pero hindi ko, mga kapatid. Kahit makuha mo lahat, mga kapatid, may mga mayaman sila, hindi mo masaya. Pero ba't yung mga tao na siguro, baka nakita nila ng bukong, pero dahil may Panginoon sa buhay nila, mayaman silang natutulog sa gabi. Pero wala sa amin eh, kasi yung Panginoon nasa sa amin eh. Yun ang pinakakayamanan natin, mga kapatid, ang ating Panginoon. Kung natanggap mo yung inspiration na yun, mga kapatid, mawawalan ka, mga kapatid, ng problema. Kasi lahat iasa mo sa ating Panginoon eh. Yung pag-aalala, mga kapatid, nagbubunsod din sa atin para makalimot dun sa mga pangako ng ating Panginoon. At kailangan mo lang bumalik, mga kapatid, para matanggap mo yung bagong inspirasyon, makalakad yan, makapagpatuloy ka sa ating Panginoon. Sige ba inspiration? Pastor, kami ko kasi pakungulang, Pastor. Pagkapag ganyan pa rin ang thinking mo, mga kapatid, hindi ka talaga makakausan. Kung hiningi mo na ng tawad sa Panginoon, pinatawad ka na niya. Pinag-isang ka na niya, magpatuloy ka sa atin. Nalagyan ng tawad ng inspiration. Diba, hindi naman ikaw ang tinitingnan ng Diyos eh. Yun dugo. Nakatabing ka doon, nilinisan ka doon, mga kapatid. Kaya ba't babalikan yung bagay na yun? Pinatawad ka natin, Panginoon eh. Si David nga, mga kapatid, nagkamali, di ba? Pero ang divine commentary pa rin sa kanya ng Biblia, a man after God's own heart. Hindi binago, mga kapatid, kasi nakalabas sa dugo, mga kapatid. Kung yung mga Old Testament, mga kapatid, gano'n na lang ang pananampalataya sa dugo ng hayop, dapat na mas malaki yung ating pagtitiwala sa dugo ng ating Panginoon. Hindi naman basta nagtatabing, ito'y naglilinis. Ito ay ang sariling buhay, ibinilis sa mga kapatid. Yan ang tamang inspirasyon, mga kapatid. Next line po, it's got to be in the right kind of soil. So does the Word of God. Ang sabi ko kanina, napaulan na ako, put in the right kind of soil or faith. Yung binhi, mga kapatid, yan din ay kailangan mailagay sa matabang lupa at tumutukoy din siya sa isang matabang pananampalataya. Kasi hindi mangyayari, mga kapatid, na mag-weekend, mga kapatid, ang isang binhi, alam mo yung wala siya sa tama niyang lugar. Kaya minsan, mga kapatid, magtataka ka, dalawang mananampalataya sa loob ng isang church. Di ba, parehas na ikinig ang salita ng ating Panginoon. Yung isa lumalago, yung isa hindi. Kasi baka mamaya yung isa, wala siya sa tama niyang posisyon. So, kailangan nyo ma-recognize, mga kapatid, saan ba talaga ako sa Panginoon? Ano ba dapat ang ginagawa ko? Ano ba dapat ang ipinaglilingkod ko? Kasi baka mamaya, yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, marahil mga bagay na gusto mong hilingin sa ating Panginoon, hindi maibigay kasi wala ka sa right place mo. And even, mga kapatid, sa mananampalataya sa Old Testament, di ba? Hindi mag-bless fully si Abraham until he fully obeyed God. Di ba? Kasi meron mga ganitong mananampalataya, alam mo, Pastor, talagang lingkod sa Panginoon, parang wala pa rin akong token. Balikan mo yung order. Kasi ang order, full obedience to the whole Word of God entitles you to the token. Amen. Kailangan mo lang sumunod ng buo para makuha mo yung token o buhay ng ating Panginoon. Yes. Kasi kung hindi ka pa rin sumasampalataya, 99%, hindi ka pa rin talaga magkakaroon ng mga kapatid. Kailangan mong balikan, full obedience. Kaya tataka yung iba, frustrated, wala pa rin. Sabihin ko na sa'yo, kasi baka wala pang full obedience dyan. Pero kung may full obedience, mga kapatid, talagang entitled ka sa token. Amen. Hallelujah. Kasi noong nag-obey si Abraham, binigay sa kanya, mga kapatid eh. Amen. Sino dito mga maraming pangailangan sa ating Panginoon? Sino yung mga may pangailangan spiritually and naturally? Amen. Will you obey Him? Amen. Ibibigay niya sa'yo, mga kapatid. Amen. Diba hindi madamot ang ating Panginoon? Yeah. Kailangan mo lumagay, mga kapatid, dun sa terms niya. Hindi sa terms mo, mga kapatid. Minsan may hinihiling tayo, kasi gusto natin ganito ipadala ng ating Panginoon. Sabi ng prophet, na disappoint yung mga mananampalataya.
Dapat tanggapin mo kung anong binigay ng Panginoon sa iyo sa paraan kung paano niya ibibigay. Diba? So, nagpipiro kami ng sister wife ko eh. Kung kayo matisod din mga balida, sabi ko, kumaya na kaya ako sa lugar ko. Ay ko, papatayo lang church, ganito ganyan. Pero alam mo, may paraan ng pagbibless ang Lord. Kasi alam mo mga kung puro ang Panginoon, minsan ibibigay sa atin lahat, kung gano'n ang inspiration mo, hindi ka magkakaroon ng karakter. Hindi ka magkakaroon ng patience. Kasi kung ang pastor lang, ayaw kayo nahihirapan eh. Di ba, kung pwede lang yung pastor na lahat bumigpit eh. Pero minsan kailangan yung daanan yan kasi para magkaroon kayo ng karakter sa ating Panginoon. Kailangan yung duman sa trial, sa lahat ng disappointments. Para kayo mismo tumanggap ng inspiration sa ating Panginoon. Mapatunayan yung mga kapatid, talagang inspirado ang salita ng ating Panginoon. Siya'y gumagawa, ito'y makapangyarihan, ito'y mabisa mga kapatid. Na ang salita ng ating Panginoon ay kasing halaga ng kanyang sarili mismo mga kapatid. Diba, hindi natin dinitin parang mas mataas ata si Lord kisa sa Bible. Isa lang yun eh. Diba, tingin natin, huwag na yung Bible, si Lord na lang. Isa lang ito eh. Diba, yung pag-iisip natin talagang, aminin natin minsan, makipot eh. Kaya kailangan natin pakawalan. Bumalik tayo mga kapatid sa basic. Hilingin mo sa ating Panginoon, kuskusin mo ako ng Espiritu, bigyan mo ako ng bagong inspirasyon, nang sa ganun makapagpatuloy ako. Kasi kung tayo lang at dahilan mo lang mga kapatid, si brother, si sister, si pastor, alam mo mapapagod ka. Pero kung ang dahilan mo ng paglilingkod ay ang salita ng ating Panginoon at siya mismo na tumawag sa iyo, hindi ka mapapagod maglingkod sa ating Panginoon. Kaya napapagod kasi nakarelay ka din sa sarili mong lakas. Pero kung nakarelay ka sa kalakasan na ng ututin siya, minsan sinasaid tayo ng ating Panginoon. Para dun sa dulo ng ating kalakasan, ma-manifest yung kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Hindi tayo bumabasa sa sarili natin kakayaan mga kapatid. It's not by might, not by power, but by Spirit mga kapatid. Sabi ng Panginoon. Sa ating Spirit mga kapatid. So kung meron nalulumbay, kung meron nanghihina, kung meron parang nagugulumihanan, bumalik ka mga kapatid, Lord, bigyan mo ko ng inspiration. At minsan, maghihintay ka din talaga. Diba? Kasi sobra na yung suffering ko, pastor. Alam mo, the pathway to glory is suffering. Because through suffering, nagkakaroon ka ng patience, tinatrabaho ng Panginoon yan, doon ka lang din magkakaroon ng karakter. Kasi kahit gano'ng pakaganda yung ating position as a bride, wife of Christ, kung wala kang karakter, you are not fit to rule. Kaya ka tinatrabaho ng ating Panginoon, kaya huwag kayong malungkot pagka pinadadaan kayo ng ating Panginoon sa sari-saring trials. Kailangan natin daanan yan. Persecution, kailangan natin daanan yan. Kasi tinitingnan ng Diyos, anong reaction mo? Diba, sometimes, he let us hit the river, sabi niya, diba? See what we'll do. Kaya tayo mga kapatid minsan sa mga alanganin sitwasyon para makita ng Diyos, may karakter na kaya itong anak ko. May patience na kaya itong anak ko. Pag hiniling mo, Lord, bigyan mo ako patience, bibigyan ka ng mga bagay ng Panginoon nakakainis. Tama. Diba? Lord, bigyan mo ako patience. Bibigyan mo mga kapatid ng mga nakakainis na tao. Diba? Ito yan mga kapatid. Tama. Tuloy mo sa akin, Lord, holiness. O padami ka sa temptation. Tama. Para makita ang mga kapatid talagang sincere ka ba doon sa intindihan mo. Minsan kailangan natin balikan, sincere ba tayo humingi sa ating Panginoon? Kaya minsan may kasi hiningi sa ating Panginoon. Tama. Kasi doon ka rin susubukin eh. Diba? Wala tayo sa message natin mga kapatid. Next slide po. Yet you receive it as the word, but if it isn't the right kind of soil, it won't material. Diba? It just can't because there's nothing there to make it grow. Kaya yung ang Panginoon, alam mo, di ba? Ang Panginoon, meron siyang bining nilagay sa'yo. Alam mo, pagka ikaw mga kapatid, ay sabihin natin nagdi-deposito, kaya ka nag-deposito kasi may tiwala ka dun sa pinag-deposito. Amen. Isa hindi natin na-recognize yun eh. Kasi nalalabunan tayo, o kaya sabihin natin may spiritual amnesia tayo kung sino talaga tayo. Pero kung naniniwala ka, meron bini ang Panginoon dyan na inilagay sa iyo mga kapatid. At itinuring mga kapatid na yan ay mabuting lupa mga kapatid. Kailangan lang madiligan, kailangan lang maarawan, kailangan lang mailagay sa tamang moisture mga kapatid para ma-express kung ano man yung i-deposit ng ating Panginoon.
Sabi niya, it won't grow, nothing there to make it grow. If it's ever received with faith, nothing's going to happen. Alam mo, kaya mag-preach yung pastor dito na napakagandang preaching. Kung hindi tatanggapin ng nakikinig mga kapatid, walang mangyayari. Pero meron mga tao mga kapatid, kahit napakasakit ng preaching, kahit parang hindi niya matanggap, pero dahil yun ay salita ng ating Panginoon, sinampalatayanan niya, tinanggap niya mga kapatid, meron nangyari sa buhay. Amen! Hallelujah! Doon lang kasi may mangyayari talaga kung meron pananampalataya. Diba sabi nga ng prophet, he that heareth my word. Sabi hindi yung original translation. Ang original talaga, he that receiveth my word. Kasi akala natin, mga kapatid, sarili natin lakas. Ito ang nilingkod sa Panginoon, effort natin ang lahat. Pero sabi ng prophet, as you receive the word, you become the word. Amen! As you receive the word, you become the word. Amen! Dahil salita, hindi nanggap mo. Kung ano yung nasa loob, i-express nito mga kapatid, kung ano natin sa loob. Hindi mo problema kung meron bang tutubo dyan na dahon, meron bang ugat. Basta tinanggap mo yung binhing salita ng ating Panginoon. Dahil na rin sa malambot na puso pinag-birth ng ating Panginoon. Meron mangyayari, mga kapatid. Sampalatayanan mo lang, diligan mo lang. Ano yung dilig, pastor? Sabi ng message, you water it by praises. Papuri sa ating Panginoon, pasasalamat sa ating Panginoon. Di ba, huwag kang tumigil hanggang di mo nakikita mga kapatid, hanggang tumapit yan dun sa kanyang bunga. Pastor, diniligan ko ng papuri, parang tangkay pa rin. Huwag ka mainit. Yung tangkay na yan ay ebidensya mga kapatid, merong binhi. Dahil din sa tamang lupa, kailangan mo lang diligan hanggang sa umabot sa kasakdanan. Huwag kang titigil sa paglilikod sa ating Panginoon. May nangitanim na dyan. Huwag mong bungkalin, hayaan mo ang kalikasan ng binhing yan mga kapatid ay lumago ng ayon mga kapatid sa kung anong binhing nilagay sa ng ating Panginoon. You accept it by faith. Kahit pinakasimpleng pangaral, kahit simpleng salita mga kapatid, magbubunsod yan mga kapatid ng maturity sa tao. Hindi mga big words mga kapatid. Sometimes hindi mga big words eh. Minsan yung simple lang eh. Minsan ang preacher hindi mo rin naman kailangan sumigaw eh. Well, isasabi ko sa church, alam mo, hindi ko kailangan laging sumigaw sa inyo para maintindihan nyo. Tama. Diba, minsan kahit sa pinakamalumanay na pananalita, meron kapangyarihan din. Yung isip lang natin ang pumipigil mga kapatid para matanggap natin yung virtue. Kasi ini-standard. Diba, yung mga tao ini-standardize kasi gusto kong principle filing. Alam mo mga kapatid, meron mga filing pero walang laman. Hallelujah! Ano yung filing? Walang laman. Hallelujah! Buti pa yung palumanay lang, himay-himay. Pero nandun ang kapangyarihan dahil inspired word din mga kapatid. Pinapangaral sa inyo mga kapatid, hinihimay-himay mga kapatid, nang sa'yo, hindi kayo mabulunan. Hallelujah! So you appreciate mga kapatid. Amen. Grateful tayo. Kung saan tayo itinanim ng Panginoon. Kung saan tayo pinasisyon ng ating Panginoon. Yung naniniwala ng ganun eh. Itong binhi ko na ito na lalagay ko sa ganitong church, tingnan kong lalago. Sigurado ang Panginoon. Hindi siya pwedeng magkamali kung saan ka na nilagay mga kapatid, doon ka lalago. Hallelujah. Amen. Tayo naging standardize eh. Ang Panginoon ang standard. Amen. Next slide po mga kapatid. Sabi niya, you could take a grain of corn and lay it on this. Diba? Biling yun eh. May buhay yun eh. Kaya lang, hindi nakaposisyon ng tama. No matter how well it's polished, or 14 carats pa, lagyan mo pa ng ibang mineral mga kapatid, it will never produce any corn. No matter how pretty the desk is or genuine the gold it's laying on or real dermatitis, kahit gano'n ka, kasi meron bini na pagka nilalaga mo, hindi na buhay yun eh, di ba? Pero kahit gano'n pa kabuhay yan, kung hindi siya nakalagay, mga kapatid, sabi doon, the corns got to fall in a rich, fertile dirt to bring forth result. Kailangan may posisyon. Kaya sabi ko, ang Panginoon, pag nilagay kayo sa isang iglesia mga kapatid, imposible hindi ka lumagunan. Kasi ang Panginoon na naglagay sa inyo. Isa tayo lang siguro yung nagre-reject ng tubig, tayo lang nagre-reject ng lupa, yung fertilizer na nilalagay yung mga kapatid, huwag mong hadlangan. Kasi kaparaan ng Panginoon yan. Kaya minsan, di ba, pag hindi na ako napibless, tingnan mo yung puso mo, pagkakay, ito yung mali. Kasi parang Panginoon to eh. Nakaspan mo dito eh. Ba't ka mabibless? May mali sa puso mo. Hallelujah. Pumunta ko sa isang gawain, tapos ang puso mo magkikriticize ka. Kahit gano'n maganda ang preaching, kahit
bago ka pumasok sa isang nag-repent ka mga kapatid. I-bless ka ng ating Panginoon. Isang mahal lang yung attitude natin eh. Diba? Yung mahal lang spirit eh. Diba? Huwag natin hadalang spirit. Makadalang sa ating kalamitan. Glory to God. Next slide po. Sabi nga, now when a man is inspired and he reads the inspired word, the two inspirations together gives a result. Amen. Inspirado na ito eh. Hindi mo na ito pwedeng questionin. Ang problema, ikaw, inspirado ka. Tama ba yung puso mo? Tama ba yung puso mo na pinaglalaga ka ng bingin salita ng ating Panginoon? Kasi hindi magkakaroon ng resulta kung yung puso. Correct. Now you can never sabihin, no matter how well you study the word, it will never do you no good till you're inspired yourself. Alam mo, hindi si brother na mag-inspired sa'yo, hindi si sister, hindi si pastor. Ikaw mismo. Sarili mo pakikipag-build sa ating Panginoon. Kaya hindi mo na problema mga kapatid. Alam mo kung tama ang fellowship mo sa ating Panginoon, hindi mo problema kung paano ka makikipag-fellowship sa iba. Kung mali ang puso mo mga kapatid, talaga hindi ka makapag-fellowship sa iba. Hallelujah. If it takes you inspiration, the words is already inspired. Kaya na ito eh. Ang problema, tayo na tumatanggap, tayo na bumabasa, tayo na naglilimita sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Next po natin. What we need today is an inspiration over us. God sweeping down with a new inspiration and breathing over us His power. Kasi alam mo yung inspiration, ang ibang term yan mga kapatid sa Amplified, God breath. Hininga ng ating Panginoon. Amen. His power, His love, Himself, that it might inspire us, to quicken us, and to awaken us to the Word. And then the Word being brought into that spirit of inspiration, kapag nandun sa spirit ng inspiration, kung ka nakakita ng miracles, yung mga nag-take place, kasi yung inspiradong salita at yung inspiradong believer nagsama, meron nagresultang darating. Hallelujah! Kung gusto talaga ninyong makapanagana doon sa salita ng ating Panginoon, ikaw mismo dapat inspirado. Right. Ano yung ibig mo sabihin, Pastor, inspirado? Dapat paniwalaan mo ng 100%. Amen. Walang pagdududa. Amen. Yung sabihin natin, alam mo, may scripture, Pastor, eh. Sabi, di ba, kaya natin pakilusin yung bundok? Alam mo, hindi mo masasabi ako, hindi ka inspired. Di ba, pagka dumarating ka na minsan dun sa depression, dun sa desperation, minsan may nasasabi ka na i-speak mo ang word, nangyayari. Kasi inspired ka eh. Kasi kaya ko sabihin, ikaw, bundok ng problema, ikay napasuba sa dagat at huwag nang bumalik. Di ba? At sa taong ipapanalangin mo, kung yung taong pinapanalangin mo na gusto bumalik, hindi inspired yung mga kapatid, walang mangyayari. Bisa sisipin pa sa bumalik. Tinatawid lang namin kayo sa pangako ng Diyos. Kaya kayo pinapanalangin para itas lang yung pananampalataya na maawag kayo na mag-meet yung inspiradong salita at saka yung inspiradong believer. Amen. Kasi yung dalawang yan ang mag-produce ng resulta. Yes. Hallelujah. Narala ko rin yung isa pang kwento ng prophet. Isang lalaki na meron siyang anak na unbeliever eh. Lagi siya nagbabasa ng Biblia. Tapos walang ginawa itong tatay na ito, kundi mag-holler, sumigaw lagi. Praise the Lord, salamat sa Panginoon. Nahihiyak siya. Kasi unbeliever eh. Alam niyo, mapalag kayo pagka magulang niyo, bibigyan. Diba? Marami rin na nasa niyan. Diba? Sana yung magulang kong believer din. Kayo mapalag kayo kasi nalagaan kayo mga kapatid. Unbeliever na parents. Pagpasalamat niyo sa Panginoon, dapat maging inspirasyon niya na pagpasalamat niyo sa ating Panginoon, pinanganak kayo mga kapatid, believer ng magulang. Thank you, Lord. Amen. Kasi ako, alam mga kapatid, marami akong dinaanan. Pero ako kwento, mga kapatid. Sabi ko, Lord, kung maaga mo siguro ako tinawag, hindi ko dinaanan itong mga ito. Pero minsan, padadaanan ka ng Panginoon para makapag-minister ka na tama sa iba. Kasi dumaan ka doon. Maging inspirasyon din sa inyo yan. Baka mamaya, pinadadaan ka ng Panginoon dyan kasi mag-minister ka sa iba. Yes! Yung testimony mo, magiging blessing sa iba. Yung experience mo, suffering mo lahat, magiging pagpapala dun sa makikinig ka kapatid. Na kung nagawa ng Panginoon sa buhay mo, kaya rin gawin sa Kanya. Hallelujah! Kaya talaga yung kwento, inspired na inspired yung lalaki nito. Tuwing nagbabasa ng Biblia, cover to cover mga kapatid. Darating yung bisita ng kanyang mga anak. Sabi niya, si tatay,
Kung nagbabasa ng Biblia, ini-ini, puro praise na yun. Didiskarte ako nga kasi pupunta yung mga kaibigan mong babae. Sabi niya, tay, doon ka na lang sa attic ha. Tapos yung Biblia, huwag na muna yung basahin mo, magpahinga ka muna. Bigyan kita geographic book. So yung tatay, siyempre, siguro, hindi naman niya minamasama yun. Kinuha niya yung libro para hindi magsisigaw yung tatay niya habang nandun yung mga kaibigan yung unbeliever din. Pero nung tayo nagbabasa ng mga kapatid itong tatay, biglang umiyaw. Nagpupuri sa ating Panginoon. Geographic book yung binabasa. Narinig nila sa baba, umakyat yung anak. Sabi tayo, ano nangyari? Sabi, ano mo, binabasa kasi ako dito sa geographic book eh. Sabi niya, ano? Oo nga, yun ang binigay ko eh. Hindi naman Biblia, para hindi ka magsusumigaw dyan. Ba't nag-praise the Lord ka pa rin? Sabi, hindi kasi dito, nabasa ko, meron daw dagat na napakalalim na hindi pa napupunta ng sinong tao. Narito kalalim. Ano kinalaman nun? Sabi ng bata. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay merong dagat ng pagkalimot. Nagawa niya maunawaan, maintindihan na meron talagang Diyos, mga kapatid, na kayang lumimot ng pagkukulang, ng pagkakamali, ng pagkakasala. Naunawaan na ito, mga kapatid, doon sa naunawaan na ito, mga kapatid. At nagawa makalampas doon sa mga bagay na hindi nakikita ang spiritual. Yan yung mga tao ng spiritual. Kahit napaka-natural na bagay, nagagawa nilang makita ang ating Panginoon doon. Nagagawa nilang lumabas, makatawid mga kapatid. Dahil meron silang tumanggap ng inspiration sa ating Panginoon. Alam mo, isa sa mga problema ng mga youth yan. Yung condemn sila, lahat-lahat mga kapatid, pinalaya ka ng ating Panginoon. Amen. Yan dapat ang inspiration ko mga kapatid. E paso madadapa-dapa pa rin ako. Darating ang time, hindi ka na madadapa. Amen. Dahil merong inspiradong salita na kaya kang i-sustain. Hindi sa iyo nakatingin ang ating Panginoon, kundi dun sa dugo, mga kapatid. Piling mo sa ating Panginoon, yung dugo na ibalik sa iyo yung life, mga kapatid. Kasi unang-una lahat naman sa biyaya. Wala nang pwede magpapuri dito dahil lang magaling siya. Lahat, mga kapatid, ay nakagawa yung sunod ng salita ng ating Panginoon. Kung di ka binigyan ng inspiration ng biyaya ng ating Panginoon, hindi mo magagawa yan, mga kapatid. Kaya salamat sa inspirasyon na nanggagaling sa ating Panginoon. Next slide po. Sabi nga, if our nature becomes converted from the things of the world to the nature of the Holy Spirit, God will take His stand and He will abide in on us. Ito naman yung kailangan baguhin mga kapatid sa atin eh. Divine nature mga kapatid na ibinigay ng ating Panginoon sa atin through the Holy Spirit. Hallelujah. Kasi condition lang naman eh. Inspired believer, taking in the inspired word, those two together brings result. It brings the word to life. Amen. Yun ang bumubuhay sa salita. Amen. Kahit ito inspirado, binhi, mga kapatid, pero huwag bumalitin ng binhi. Yeah. Kasi ang binhi, alam mo kasi pag ang farmer ang umawak ng binhi, ang tingin niya dyan, 10 years after, hindi na yung binhi. Yes. Puno na yan. Dapat ganun din ang tingin natin sa binhi, salita ng ating Panginoon. Hindi natin sa tingin-tingnan ng, ito lang kaliit. Hindi. Kung inspirado kang magagawa mong tingnan ng tama ang lahat ng scripture ng ating Panginoon. Hallelujah. Magagawa mong tingnan ng lampas, mga kapatid. Right. Hallelujah. And the inspiration that's in your heart puts the word to living. Yung inspirasyon na binigay ng Panginoon sa iyo sa puso mo, yun ang nagbubunsod para maging totoo, maging realidad, mga kapatid, yung salita ng ating Panginoon. Amen! Eh kung babalikan yan, mga kapatid, yung 3 Hebrew children, kung walang inspiration yun, hindi darating yung 4th man, mga kapatid, in the next 30 years. Pero meron silang inspiration, mga kapatid, yung salita na nandun sa puso nila, merong inspiration, ibinunsod nun, mga kapatid, para atake ng anak ng tao, ang ating Panginoong Kristo para lumitaw dun. Sana ganun din tayo. Diba? Pag meron suliranin, diba? Humingi ka ng inspiration sa ating Panginoon. Opportunity yan para palitawin siya sa ating kalabitan. Amen. Diba? Hindi yung sabi ko, trials na naman, pastor. Kakatapos ko lang last year. Opportunity yan para palitawin muli ang ating Panginoon. Para makita mo, anong gagawin niya kaya sa susunod? Ano mo, hindi yung, depress ka na naman. Nakakabagin. Hindi ko. Ang Panginoon lagi siyang merong gustong gawin sa atin. Ayaw ang mahadlang, mga kapatid. Lahat-lahat sa atin, mga kapatid. Gusto niyang gumawa. Gusto niyang trabahuin lahat sa atin. Tayo lang minsan nagiging hindrance. Diba sabi ko, sino bang kaaway mo? Sarili mo. Diba? Sabi ng prophet? Yeah. Sarili mo kaaway mo eh. Kung compare ka sa iba, buti pa iba, gatuloy na kami ng lahat.
Okay, minsan yung Facebook, gusto ko na i-deactivate yan eh. Diba? Kasi sabihin ko, dati kumukopya lang sa akin ito para mas successful na sa akin yun. Diba? Diba? Dati kasama-sama ko lang ito, pero ba't sila? Alam mo yung comparison, magnanakaw yan ang kagalakan sa akin. Huwag kang mag-compare. Maging masaya kung ano yung allotted portion na binigay ng Diyos. Yun ang totoo kagalakan, yung makontento ka. Yun dapat ang inspiration mo. Kasi yung prophet nag-self-pity din eh. Minsan, minister, self-pity rin eh. Kami na nakakaalam nun eh. Kung sabihin sinabi ko. Yung prophet sabi niya, sila oral report, sila binigay sa ilalim ng ministry ko to eh. Nakita niya yung pinto, yung doorknob, gawa sa ginto. Tapos talagang napakaganda ng building. Tapos nag-self-pity siya. Siguro hindi ako good steward. Kaya siguro hindi ako pinagbibigyan ng Panginoon ng gano'n. Alam ng Diyos kung paano mag-comfort. Kaya sabi niya, but I am your portion. Sinabi mo ba ako ang bahagi mo? Wala naman niya ako ang bahagi mo. Kung ano meron ako sa iyo. Sabi ko sa iyo. Nabutin mo ang mga kapatid kung ano meron yung iba. Tingnan mo kung ano yung meron ka na binigay ng Panginoon sa iyo. Hindi dapat yung aspiration ng meron kayo. Buti pa iba ang dami nila. Mga kapatid, may kaparaan ng Panginoon sa lahat. May layunin siya sa lahat ng bagay. Diba? Kasi pag nag-compare ka, doon ka magsisimula na, hindi pa sila. Yung sister wife ko, pinapaalala na ako minsan. Siyempre, 3 taong pa lang ako sa ministry, mga kapatid. Sabi ko, di pa yun. Sabi ko nga, nakikita ko dito, mga kapatid. Sabi ko, kompleto yung mga musician, anointed, mga kapatid. Tapos lahat, kompleto yung workers. Pero ba, 3 years ka pa lang? Hindi mo alam kung ano yung mga sacrifices, suffering na meron sila bago nila lang. So, kailangan talaga mga kapatid, maging grateful tayo kung ano yung meron. Hindi ibig sabihin na hindi ka na-bless sa Lord. Mayroon siyang paraan ng pag-bless. Hindi ikaw ang maging standardize. Kaya kailangan mawala yung ganong pag-iisip. Ano ba yung inspiration? Yes, hallelujah. And when the word of God is put into the fertile grounds of an inspired believer, hallelujah, it produces just exactly what God said it would do. Kung sinabi ng Panginoon ito, O Lord, sige, itanim mo, binhingin sa puso ko, sinasampalatayanan ko, may magiging resulta. Because it can fail. It's God's eternal word. God awakened the people to bring us to something when the word is received. Diba? Dinadala tayo niyan, once na tinanggap natin ang buong salita, mayroong inspiration dumarating. At ilalagay tayo sa realms ng spiritual na kapatid, spiritual realm, at mayroong nangyayari sa kalooban natin. Nagagawa mo din na nalampas mga kapatid yung mga bagay na natural, na minsan siguro magpapadisappoint sa'yo, pero pag natanggap mo ang salita, ay ganito palang sabi ng Panginoon. Merong nababago. Ganito ba yung atmosphere? Kanina ka lang kakain masaya sa akin. That's the inspiration. And there's no condition outside of repentance. Like sabi ng mga kapatid, kailangan kasi pinagkita yung puso. There's no condition to receive the word until first he has been inspired. So, ngayon mga kapatid, pagka maglilingkod tayo, aawit tayo, magte-testimony tayo, tutugtog tayo, pagka-inspired mga kapatid, nakakapit sa presensya. Diba? Hindi pa ipag-pray yung sakit, pinagaling na agad natin. Sabi niya, look, si Peter, down, he said, who does men say I, the Son of Man? Sabi niya, some said you're John the Baptist, others said thou art Elijah, some said you're a prophet, Jeremiah, others say you're the prophet was to come. But Jesus said, who do you say that I am? Diba, dalawa kasi tanong niya, ano sabi nila? Pero sabi ng Panginoon, ano sa'yo? Sino ako para sa'yo? Sino sa'yo ang Panginoon para sa'yo personally? Ano ang na-reveal sa'yo? Ano yung inspiration na tinanggap mo kung sino ang ating Panginoon sa'yo? Sabihin mo siya lahat sa akin, pastor, siya ang kalakasan ko, siya ang nagpapala sa akin, siya ang nag-iingat sa akin, siya ang buhay ko. Amen. Kung yung inspiration na meron ka tayo, ang buhay mga kapatid. Ibabalik sa real mga kapatid, mapalakas ka mga
mabigyan ka ng kagalakan sa ating Panginoon. Yes. Diba? Personally, anong na-reveal sa'yo? Personally, ano ang inspiration mo ngayon? Hallelujah. Kaya kailangan mabago mga kapatid. Next slide po. So yan, salvation is not based upon someone else's things. Right? Diba? Ikaw mismo, na naligtas ng ating Panginoon, alam mo kung saan ka tumatayo. Alam mo yung pinapanampalatayanan mo. Faith is not that loose. It must be based on some noted facts. Kaya merong mensahe mga kapatid. It's not what someone else thinks, it's what you think of Him. Divine healing, it isn't based on the critic says. What the church says, it's based on your perfect faith in the inspired word and how you're inspired to believe that. Kasalanan yung mga kapatid doon sa sakdal na pananampalataya mo sa inspiradong salita ng Diyos kung gaano ka inspiradong paniwalaan ito. That's what brings the result. Your inspiration by the word. Right. Hindi sa kung ano pa man mga kapatid. Pwede natin ito basihan. Ano yung narinig sa iyo? Divine revelation mga kapatid. Kung walang faith dyan, wala rin divine revelation mga kapatid. Pero si Peter mga kapatid, alam mo, kahit bida-bida siya, talaga naniniwala siya sa Panginoon eh. Kahit marami siyang pubukulang, kahit marami siyang mga kapatid, hindi dapat sa kanya. Di ba? Dumating po sa point, talagang nag-fall siya. Talagang mo, binalikan siya ng ating Panginoon. Restore mga kapatid yung testimony niya. Pinaulit yung mahal mo ba ako ng 3 beses. Kasi kinailan niya ng ating Panginoon ng 3 beses. Di ba? Merong paraan ng Diyos mga kapatid. Para tayo na-restore, para tayo comfort. Di ba? Huwag natin limitahan sa ating pag-iisip. Bumalik tayo sa tamang inspirasyon sa salita ng ating Panginoon. Next slide po. So it's all that we can think of this morning is to hold on to faith. That if we lose faith, di ba? Minsan, kanina ako sa pastor. All hopes is gone. And if we lose faith, all our spiritual reality is gone. Kaya kung bibitawan yung pananampalataya. For you cannot have faith in things that you see. For the things that you see is special. Kasi yung mga temporal na bagay mga kapatid, lumilipas yan. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, hindi yung mga sa lahat-lahat. Kung bakit huwag mo i-compare sa nakikita ng mata mo. Silipin mo sa salita ng ating Panginoon. So if we look at some great person or great minister or great congregation, nag-visible. Sa scripture yan. Sabi nga, fear not, little flock. Hallelujah. And if we look at great nation or great weapon, they will all perish someday. And then we must live by faith. Of those things that science does not declare, it's by faith that we believe. Kasi merong inspiradong salita na pinaniniwalaan natin. Next slide po. Now we lose our glory if we lose faith. Now if we get away from faith, then we take the church into intellectual realm. Pag lumalay tayo, mga kapatid, sa tamang pananampalataya, mga kapatid, magiging bunch of intellectuals lang tayo. Di ba sabi ko nga, merong mga tao, intellectual, merong emotional faith, pero merong genuine faith. Yun yung mga tamang inspiration. Next slide po. And many times it's been taught amongst people that because a congregation was large, that they had great churches, great steeples, and a lot of well-dressed and groomed people, and a lot of finances, that they could afford such things. We, like the prophet sinabi, many times thought that was inspiring. That this certain church must be inspired. Kasi inspired yung church na kasi parang pinagpala sila lahat meron. Next slide po. Sabi niya, or often, sabi niya, referred to a different minister who get out of the field and have great gatherings of crowds. And we think sometimes that they are signs of inspirations. Sabi natin, siguro, pinagpala sila, inspiration ng Panginoon yan. Sabi prophet, but that's not altogether the truth. Sometimes, that's human inspiration. So, parang inspiration niya lang yan. Sariling katasan niya lang yan. Kasi pwedeng maglingkod tayo na wala tayo sa kalaban natin. Next slide. Kasi ang tunay na inspiration, sabi ng prophet, the real inspirations comes by doing the will. Ang totoo yung pagganap sa kalooban ng Panginoon. See, whether it is one or just a handful, whether it is a big church or a small church, it matters
a man that hardly knows his ABC. Kahit ABC lang ang laman yan, it doesn't matter. Hindi nakadepende sa, it depends on the message that is bringing. Wala naman kami sariling mensahe. Ang dala namin ang mensahe ng Diyos. Sabi niya, whether it is inspired by the Word of God or it is inspired by intellectual conceptions of human inspiration. Pero kung nakita ninyo, mensahe ang dala. Inspiradong salita ng ating Panginoon. Pinakasimpleng paraan. Amen. Diba? Amen. Kaya, hindi natin dapat sukatin doon eh. Diba? Tama. Kung ano yung binigay ng Panginoon. Amen. Masalamat tayo doon. Thank you, Lord. Maging grateful tayo doon. Gawin mo yung bahagi mo sa ating Panginoon. Amen. Hindi yung maglilingkod ka lang kasi ang dami ninyo. Ay, 2-3 lang kayo maglingkod. Kasi hinihingi natin approval ng iba. Huwag yung inspiration na yan. Inspiration na yan. Kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang gawin mo kasi yun yung inspiration. Amen. Hanggat alam mo na nakatayo sa salita ng ating Panginoon. Hanggat alam mo ang ginaganap mo ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, tama ang inspiration na tinanggap mo. Amen. Hallelujah. Next slide po. Some people can be inspired because of an eloquent speaker. Sabi ng prophet, di ako sabi ka. That doesn't make it right. Sometimes they're inspired because the man is so trained that he could put his point over. That doesn't mean that it's of God. Kasi mamaya, makalimutin. Diba? Kasi ang Laodicean age, deceiving age na mga kapatid. Minsan, huwag kayo magpapadala doon sa nakikita ninyo. Huwag kayo magpapadala doon. Hanggat alam mo kung saan ka nakatayo at naglilingkod ka sa ating Panginoon, ganapin mo kung ano yung gampanin mo. Amen. Manatili ka doon. And God will bless you dahil rightly mga kapatid nakaposisyon ka doon. Amen. Kahit tagawagas ka ng plato, kahit tagawagas ka ng upa, kahit tagawagas ka ng dito, kahit tagabantay ka lang sa gate, mga kapatid, kahit tagapito ka, kahit tagabantay ka lang mga kapatid. Come on. Pero kung ginagawa mo yan, inspired ka dahil ito'y para sa Panginoon, i-bless ka ng Lord. Kaya sa pinakamaliit, wala sa pinakamaliit mga kapatid. Diba? Kasi inisip natin, lagi na lang ako. Eh, ikaw ang nasa kung na tapat ng ating Panginoon. Ay, grateful ka doon. Dami kong ginagawa. Kasi ikaw nakita ang faithful eh. Ikaw nakita ang responsibility sa atin. Ibinigay ng Panginoon yan kasi karapat dapat ka dyan. Patuloy ka na maging blessing dyan. Diba? So, ano yung mga finances ko, Pastor? Tara talaga. Ano ba? Mas blessed pa ngayon nagbibigay kasi hindi so, kailangan mo makita, mas blessed ka. Ginamit ka ng Diyos para maging magpapawal sa Diyos. Yun ang tamang inspiration. Kasi, ang Biblia nagturo niyan. Di ba? Hindi naman to inspiration lang mga kapatid ng tao. Hallelujah. Next slide po. It's only though God's everlasting, saan daw nakabase? It's only through God's everlasting, eternal, blessed word can we receive inspiration. Amen. So, kung nangihina ka o ano pa man, di mo maintindihan ang lakad mo ngayon, balik ka sa salita natin. Bibigyan ka ng inspiration, and that is given by the Holy Ghost. By faith, we receive it. Sa inyo ng Espiritu Santo. Kasi marami tayong narinig na pangako ng Panginoon, salita natin mga baka mamaya dormant eh. Diba? Hindi ma-express yun. Ang Panginoon naghihintay na ma-express. Hindi mo ma-discover, kailangan mo lang pala expression. Sa ating Panginoon. Kailangan dumatingin, makwikin yun, magkatotoo sa iyo mga kapatid. Diba? Inisip natin, gusto ko mangyari sa buhay ko eh. Tenos na ako nalilipod sa Panginoon, pero parang batil ko pa rin. Baguhin mo mga kapatid. I-repent. Tapos humingi ka ng bagong inspiration sa ating Panginoon. Hanggang sa ganun mangyari kung ano man yung mga bagay na naitanim na ni Pastor dito sa pangangaral niya. Kasi pangamay, dormant lang yan eh. Pero huwag mo mamalitiin yung dormant na seed na yan kasi may buhay yan. Dahil yan yung salita ng ating Panginoon. Kailangan lang madiligan ng kanyang salita. Espiritu ng ating Panginoon, magkaroon ng inspiration mga kapatid, makatwikin at magkakaroon ng buhay. Magkakaroon ng resulta. Hallelujah. Next slide po. Last na po ito. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Glory. Diba?
para matuto tayo. That we, through patience and comfort of the Scriptures, might have hope. Now the God of patience and the consolation grant you to be like-minded, one toward another according to Christ Jesus, that ye may be with one mind and one mouth glorifying God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Glory. Diba? Lahat to, Scripture, para sa ikatututo natin, ma-renew yung mind natin, mga kapatid, makakonekta ulit tayo sa Panginoon na mayroong bagong inspirasyon. Amen. Glory to God. Diba? Ang Panginoon ang patuloy na maghimay ng ilang inspirasyon na dumating sa inyo habang nakikinig kayo ng salita. Amen. Sa gabi. Amen. Next ko na ibalik sa ating Pastor Aaron. Ganito na namin